Pambata tong storybook na to pero sobrang nakakagulat and sobrang unexpected yung ending nito na gusto kong ikwento sa inyo. So ito na nga yung kwento ni Juan Tamad. Panigurado kilala nyo na yan eh. Disclaimer lang, yung iba dito may kulay, yung iba wala. Kasi nga, nung bata ako, yung iba kinulayan ko. Siguro yung the rest, tinamad na ako. Juan Tamad din eh. No? Okay, simulan natin. Magsisimula ito kay Juan Tamad na isang batang sobrang tamad. Sa sobrang tamad niya, pinapaliguan pa rin siya ng nanay niya, tas binibihisan pa siya. O diba, tamad na tamad talaga, bata pa lang. So ayun na nga, makalipas yung ilang taon, malaki na si Juan. Pero tamad pa rin siya na tipong sinusubuan pa rin siya ng nanay niya tuwing kakain siya. Kung ako sa nanay ni Juan, pinalayas ko na to eh. Pero itong si Juan, kung meron man siyang isang bagay na kinakasipagan niya, ayun na yung matulog. Basta matulog, ginadji siya. Ayun nga, isang araw magluluto yung nanay niya, kaya yung nanay ni Juan Tamad, inutusan siya para kumuha ng kahoy sa may gubat. Siyempre, sumunod naman si Juan kahit tamad siya kasi anong isusubo sa kanya ng nanay niya kung wala silang makain. So eto na nga, habang naglalakad sa may gubat si Juan, dito siya may nakitang puno ng bayabas. Pero imbes na hablutin na lang niya, etong si Juan humiga tapos hinintay niyang bumagsak yung bayabas sa may bunganga niya. Ganyan siya katamad, kumbaga tinutok talaga niya yung bunganga niya. Imbes na kunin na lang niya tas kainin. Pero itong si Juan, gumana naman yung plano niya and bumagsak nga yung bayabas sa may bunganga niya, so kinain niya. Pero gutom pa rin siya, kaya dito niya naisipan na magintay pa sa isa pang bayabas na mahulog sa bunganga niya. Pero this time, hindi agad nahulog yung bayabas na to, kaya naman itong si Juan na nag-iintay, nakatulog. So ito na nga isa pang problema. Nung nakatulog si Juan, may nagdatingan ng mga unggoy na nakita siyang natutulog. Yung mga unggoy nagtataka sila, sabi nila, anong ginagawa ng tao na to? Ang tagal nilang pinanood si Juan tapos dito na naisip na, baka tegi na tong tao na to. Kasi nga hindi siya gumagalaw so baka inisip nila, baka wala na tong buhay no. So ito na nga yung ending twist. Dahil nga dito, naghukay yung mga unggoy at nung okay na yung hukay, binuhat nila si Juan Tamad tapos hinulog nila doon sa may hukay. Bakit kamo hindi siya nagising? Katunayan, gising naman si Juan eh. Dahil nga tamad siya, tinamad na siyang gumising tsaka bumangon, kaya nagpalibing na lang siya. Ha! Basically ending nito, inilibing ng mga unggoy si Juan Tamad kasi sa sobrang tamad niya, nilibing siya ng buhay. Ayun na yung ending nito, nabasa ko to nung grade school ako. And ngayon ko lang na-realize kung gaano kagrabe yung ending niya. Kung bata kasi ako, sobrang hilig ko magbasa ng mga ganitong storybook. Ayan, sumasama ako sa nanay ko sa may palengke, tapos bumibili kami ng mga ganitong storybook. Kaya din siguro naging mahilig ako sa may mga movies, no? Kasi sobrang luma na ng storybook na to. Ayan yung date kung kailan ko yung binili. March 1, 2006. So hulaan nyo na lang yung edad ko. Ito lang naman, nagulat lang talaga ako sa may ending nito. Kasi kung ngayon to, hindi nangyari yan. Point taken naman, nakuha ko naman yung lesson. Huwag kayong maging tamad. Yun lang, thank you.